Tinatawag silang beast of burden dahil sa bigat na kaya nilang pasanin. So isa man sa pinaka-importanting gamit ng mga camel sa mga tao na nakatira dito sa disyerto is yung gamit bilang sakayan. Sinasakyan ng kanilang mga kalakal ang mga gamit para magbiyahe o mag-travel, traversing the desert. Pero sa mga camel, may mas mabigat pa palang pasanin. Ang banta ng pagkaubos ng kanilang lahi sa wild. Sa gitna ng desyerto sa Abu Dhabi, naabutan namin ang isang grupo ng camel na nanananghalian. Sa gitna ng katirikan ng araw at init sa desyerto, parang hindi na nila ito iniinda. Ito ang mga dromedary o one-humped camel na karaniwang makikita sa Middle East. Habang nagmamasid, may napansin kami sa mga camel na narito. Yung ilan sa mga paa nito naka-happles. May parang happles, no? Yung tali na yan na nasa harapan, parang hindi siguro mag-spread out for whatever reason, I don't know, no? Sa mga kalabaw kasi, sa baka, nilalagyan nila yan sa likod, sa milk happles, para hindi sila masipa kapag ginagatasan yung mga baka. Siguro para hindi sila makalakad ng ng mabilis or makatakbo ng mabilis. Isa sa kanila ang babaeng camel na si Lulu. So ang bait ni Lulu, oh. Nagpapahawak siya kasi sabi ng mga nag-aalaga sa kanya, sanay daw siya sa mga tao na pumupunta rito para lapitan siya at hawakan. So sanay siya sa tao, sanay siya in the company of humans. Very muscular neck. Kahit disyerto ang kanilang natural na habitat, ang mga camel na narito domesticated o sanay na sa tao. Dahil kasi sa malaking pakinabang ng mga tao sa one-humped camel, unti-unti nang na-domesticate ang marami sa kanila, hanggang sa wala na ni isa ang maituturing na wild. So isa man sa pinaka-importanting gamit ng mga camel sa mga tao na nakatira dito sa disyerto is yung gamit bilang sakayan or beasts of burden. Sinasakyan ng mga tao, sinasakyan ng kanilang mga kalakal ang mga gamit para magbiyahe or mag-travel, traversing the desert. Ang isang camel kayang bumuhat ng hanggang 450 kilograms o katumbas ng 9 na sako ng bigas. Kaya rin itong tumagal ng 7 araw sa matinding init na hindi umiinom o kumakain. Yung bata ako, sabi ng teacher namin, nandito ra yung tubig niya. Well, in a way, that's true. This is fat, and when needed, it is converted to water. Ginagamit niya ang fat na nakaimbak sa kanyang hump para magsilbing energy kahit na hindi ito umiinom o kumakain ng ilang araw. Pero kapag nakakita naman ng tubig, kaya nitong uminom ng hanggang 15 gallons ng tubig sa loob lamang ng 10 minuto. Sa Pilipinas, kung saan hindi native ang camels, ibang bigat ang kailangan nilang pasanin. Idineklara ng United Nations ang 2024 bilang International Year of Camelids. Ito ay para bigyan diin ang kahalagahan ng mga camel sa pamumuhay ng mga taong nakatira sa disyerto. Bukod kasi sa paraan ng transportasyon, marami pang ambag ang mga camel. Gaya na lang sa Middle East. Ang Al-Ain Camel Market ang pinakamalaking bagsakan at bentahan ng mga dromedary o mga one-humped camel sa UAE. Nasa 600 na camel ang binebenta rito kada araw. What are you doing? My friend, what's that? You drinking water? You cleaning? Yes, clean. Cleaning?
Cold? Yes, one cold. Nakita natin yung ilan sa kanila na may sakit na because meron na silang nasal discharge or respiratory problems, no? You would think kasi magkakadikit sila dito kaya nagkakahawa-hawa na sila dito. Ang ilan sa mga camel, binibili para sa kanilang gatas at karne. Habang ang ilan, ginagamit sa camel racing na isang tradisyonal na sport sa UAE. What's this? This one? This one's for racing? Yes, for racing. How do you choose which one's for racing, which one's for meat? Before this for racing. Oh, before? Before. You see this, the white one? Uh-huh. This before for racing. Finish. Finish already? Finish for racing. Best mo, how old? This 2 year. 2 year, okay, okay, okay. Dating ginamit sa camel racing si Sher. Sabi nila yung mga galing sa Oman at saka sa Qatar are the brown colored ones. Mas magagandang quality ginagamit for racing. Yes. Just gonna look at you. Just gonna look at you. Ganda ng mata. Tingnan mo yung mata niya, oh. May mga balahibo. Well, they use that to cover their eyes, lalo na kapag may mga sandstorm. Mula naman sa isang camel farm ang mga bagong dating na camel. Kita mo yung pagkakakarga sila sa truck, oh. Pinapagod. Yung mga baka natin, kalabaw, nakatayo sila. Saka yung mga kabayo, sila nakatayo. Kung sa UAE makikita ang mga camel sa disyerto o palengke, dito naman sa Pilipinas, makikita sila sa zoo at rescue center. Gaya na lang ni na Romeo at Juliet. Kasalukuyang naninirahan ang dalawang camel. May mga lesion siya dito sa balat, oh. Ayan, oh. Huwag mo duduraan, ha? Most likely, mga skin diseases. Pwede natin bigyan dewormers at saka for the mites. Yung isa kumakalat na, ang dami, yun, oh. Sa balat niya. We can start treating it already. Pero ang panggagamot sa kanila, hindi naging madali. Oh, maninipa yan, maninipa. Unti pa lang, yun, oh. Oh. Nakatingin siya, eh, oh. Wala. Nang biglang Hindi tayo obra. Lapit mo lang, kuya, ha? Oh! Huwag mong pahigayin, huwag mong pahigayin. Bali eh. Okay, let's get the other one. si Romeo, mas malaki at mas malakas kaya kinailangan namin siyang itali para hindi ito makapiglas. Kahit na 3 tao na ang humila sa lubid, nakawala pa rin si Romeo sa pagkakatali. Ilang saglit pa, Yes! Dalawang libong taon na ang nakararaan. Ang mga one-hump camels may tuturing din na wild animals. Ibig sabihin, malaya silang nabubuhay sa disyerto.